ang toy na re-review natin for today. This is the Playmates Teenage Mutant Ninja Turtles Michelangelo. Now, before we start, special shout out muna sa Toy Kids Company na siya nagpadala sa atin itong Michelangelo na to para reviewin natin sa channel natin. So once again, Kids Company, thank you for sponsoring this video. Now, pag binili natin siya, ganyang klaseng packaging ang meron siya sa harap and sa likod and at the side, on the other side, and on top and at the bottom. Yun. And pag na-unbox natin dito si Mikey, first na accessories na meron tayo dito is itong kanyang parang mga shuriken. Dalawa to eh. Check na lang natin details ng isa. So, yan ang pinaka-details niyan. And then, meron din siya ditong backpack na may tali na nakakarton pa pala to. Doon mismo nakatali sa karton. Sige, tanggalin lang natin to. Mahaba nga siya. Mahaba nga yung tali. Yan. So ito yung pinakadulo niyan eh. Naikot lang din to ng ganyan. And then nandun yung parang pinakatali na mahaba yan. Haba siguro mga 2 feet siguro to. Mukhang mga 2 feet yung haba ng tali niya. And then dito sa dulo, yan ang itsura niyan. And then may hawakan dito si Mikey na medyo umaalog-alog to. Pula dyan, and then yan. And then, mangyayari dyan, yung dito naman sa kabilang side, andito yung hook. Then, ang gimmick lang naman yan, pag hinatak mo yan dito, parang mahahatak itong pinaka, yan. Umuusog din itong parang device na to. Device ba tawag dito? Yeah, mamaya check pa natin yan. Moving right along, dito na tayo kay Mikey. Check muna natin yung weapon niya, yung kanyang mga nunchucks. Yan, dalawa din yung kanyang nunchuck dito. Check na lang muna natin yung details ng isa. Yan. Actually, malambot ha. I was surprised na parang super soft yung plastic na ginamit nila dito sa weapons niya. Or nasanay lang ako sa mga dati kong toys ng Ninja Turtles na matitigas eh pag yung mga weapons nila. Pero this one, super soft and plastic lang din, even yung chain niya. Yeah. So right now, dito kay Mikey, check natin yung details niya. Siyempre, si Mikey yan. So nakangiti yan ng ganyan. Yan yung face niya and yung orange niya. Bandana. Okay, yan pa yung design niya. And sa likod. Sa ilalim. Dito lagayan ng nunchucks niya. Yan. Okay. And napansin ko sa design din pala nila dito, wala na yung letters dito sa gitna, sa may belt nila. Nasanay lang talaga ako dun sa retro na Ninja Turtles na yung first letter ng name nila nandun sa belt nila. So, para sa articulation na Michelangelo natin dito sa head niya, narorotate niya ng ganyan. Wala na siyang look up and walang look down. Talaga. Yung kanyang Creed moment, sobrang taas, sobra pa. Pero ganyan ang kanyang Creed moment na narorotate pa yan ng ganyan. Pagdating sa elbow niya, narorotate din niya ng ganyan. Pero walang elbow bend. What? Walang elbow bend. Wala. Yung kamay, narorotate lang din ng ganyan. Pagdating sa ab crunch, obviously walang ab crunch yan kasi laki ng shell nila dito eh. Pero malambot itong area na to. Ayan, no? Nakita nyo, lumulubog-lubog pag pinipress ko. Para sa kanyang Van Damme split, medyo mahirap yung Van Damme split niya. Actually, bumuka ka lang ang kaya niya. Hindi niya kaya yung Van Damme split. Medyo limited yung articulation nila dito sa legs. Even yung high kick niya, sad to say, kahit na ninja siya, hanggang ganyan lang kataas yung kick na kaya niya. And yung back kick, wala. Ay. Anyway, pagdating sa knees niya, wala na ring articulation sa knees. Wow! And sa paa, ayan, isang buo yung paan niya. Oh my gulay. Natatawa pa ako dito sa kuko ni Mikey. Hindi ko alam kung kinulang ba siya ng paint or tinamad or pipinturahan niya lang sana yung kuko pero ay, wala pala dapat pintura yung kuko. So, nagkaroon tuloy siya ng paint chip dyan sa kuko niya. Anyway, try na lang natin yung mga weapons ni Mikey sa kanya. Kung ilalagay niya yung nunchucks niya sa kanya, pwede naman yan. Ganyan. Wacha-cha-cha! Yan si Mikey. Or, kung gusto niyo ilagay yung nunchucks niya, pwede niyo naman siyang ilagay dito sa likod niya. Which is okay. Okay yung weapon nila doon. Looks like hindi niya kayang hawakan ng pareho yung nunchuck niya. Hindi nga makapag-clap hands si Mikey. Hindi niya kaya. So, itong weapon niya, lagay na lang natin din dito sa likod. Para mas maganda patingnan dito eh. Yan, okay. Yan ang itsura niya pag nasa likod. Ang ganda no? Ang ganda sa likod eh. And then, may mga shuriken din siya dito. Hawak niyan. Diba?
Okay, oh. I wish instead of shuriken ang binigay nila dito kay Michelangelo, sana pizza na lang ang binigay sa kanya, di ba? Much better. And yung isa pa niya accessories dito, which is yung kanyang dangling gimmick dito. Yan, pwede nyo ihawak yan dyan kay Mikey. Yan ang mangyayari lang kasi dyan, yun nga, pag hinatak nyo itong part na to, mahahatak si Mikey. Yun. So, pwede siyang umusog. Yung isa kong toy before na Spider-Man, it has the same gimmick. Parang backpack ni Spider-Man na pwede siyang mag-slide pag hinatak mo tong tali. Again. If you pull this, itong part na to, yan. So, umuusog yung figure natin mismo. So, pwede nyo isabit ito. Meron kayong diorama, which is much better. Okay din naman siya dyan, no? Pag ganyan-ganyan dyan si Mikey. Para sa height ng Michelangelo natin dito, ang height niya is around 4.5 inches. Almost 5 inches na rin siya. And ang maganda niyan, i-compare pa natin siya sa ating AXN, BXN na si Krang sa kanyang Babu Walker. Playmates Rocksteady, Playmates na Bebop. Ipasok na rin natin ang ating Buzz Lightyear from the Lightyear movie. Toy Biz Beta Ray Bill, knockoff version na Gladiator Hook, MCF Doomsday, and Emperor Zurg from the movie Lightyear. Di pala siya kita. So yan ang ating height comparison. If you are planning to buy this Michelangelo, ang price range niya sa mga local market natin is around 799 pesos. But, depende na lang ulit kung saan kayo makakuha ng specific copy ninyo. There you have it now guys, na ang ating Playmates Teenage Mutant Ninja Turtles Michelangelo. What do you think of this figure? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, I think I will pass sa Ninja Turtles na ito. Well, for me kasi, nalaro talaga ako pagdating sa mga toys ko. Gusto ko yung na-articulate talaga. Gusto ko yung na-enjoy ko yung playability nung toy na meron ako. And given na medyo limited pala yung articulation netong Michelangelo natin. Especially pagdating sa mga importanteng articulation niya tulad ng kanyang elbow bend, leg articulation, yung kanyang knee bend, yung kanyang feet. Wala siya nun yung mga importanteng articulation. So for me, dun pa lang, parang hindi na ako mag-enjoy kung lalaroin ko itong si Michelangelo. Ang good thing lang, lagay silang extra gimmick na kung saan pwede niyang i-store yung weapon niya dyan sa likod, which is, for me, ito yung pinaka naging highlight ng toy na to. Maganda talaga na in-include nila ito, feature na yan sa kanya dyan. And also, meron din naman siyang iba pa dito mga accessories, and nag-add up pa sila ng gimmick dito ng accessories niya na pwede mong integrate din kung meron kang diorama na i-display para sa kanya. That would add up sa playability niya. Pero again, for me, para sa turtle itself, kulang talaga yung articulation niya. Pero kung ikaw nga, i-display mo lang naman sila and mas gusto mong na-play around mo sila within the display na ginawa mo para sa kanila, I think sakto na itong Michelangelo na para sa iyo.